chillax, no, medyo matagal-tagal na tong hindi ako nakapag-vlog ulit, no. So ngayon ang gagawin natin ay gagawa tayo ng reptile incubator para sa mga alagang ball python, no. Kasi yung isa po ang positive na gravid. Pag sinabi natin gravid, mga ka-chillax, ito yung ibig sabihin nito ay buntis o may itlog na yung ahas ko. So ngayon, syempre hindi lang pwede breed ka ng breed. Pagkatapos ng pagbe-breed, di ba? Syempre kailangan natin ng incubator. Kailangan natin maghanda ng incubator. Kasi pag walang incubator, naku, sayang din. Sayang lang lahat ng pinaghirapan ko. More than siguro kalahating taon ko hinintay ito. At yun na. So pasensya na sa background ko. Andito kasi ako doon sa aming side ng magulong part ng bahay namin. Puro storage. So, ayun yung kulungan ko ng mga ahas ko. Basta yan. So ito nga pala mga ka-chillax, yung ginagawa ko ngayon, incubator. Mga ka-chillax, ito yung ginagawa natin ngayon. So una ay magkakat muna tayo ng ganitong shape sa hulma nito. Ito yung acrylic. Ito yung acrylic na to mga ka-chillax. Binili ko to sa Shopee. Kasi hindi ka pwedeng makabili nito sa hardware. Dito sa lugar namin So bumili ako nitong acrylic glass. Ayan, 3mm yata yung thickness nito. Tapos ilalagay ko siya dito sa nahulma ko using cutter. So yun yung unang kong step. Tapos pagkatapos lalakat ko na to, gagawin ko naman mga ka-chillax ay hindi muna ako mag-install ng mga gamit dito sa loob ng incubator, kundi lalagyan ko ng tape. 'Di ba minsan may nakikita kayong mga kunyari ice box pero styrofoam siya. Tapos may mga packaging tape or tape. Kaya pala nilalagyan nila 'yon mga ka-chillax ay para tumibay tsaka hindi masira agad yung dito, yung ice box or yung styrofoam box. So 'yun mga ka-chillax, yun muna ang gagawin natin ngayon. So pagkatapos nating i-cut na to, nakat ko na So dahan-dahanin natin mga ka-chillax Pag nakat na natin, hindi pwedeng bara-bara pag-cut mo. Ayan, kunyari nakat mo na. Ang gagawin mo naman ay lalagyan ng cover to. Lalagyan ng tape yung kilid. Yun muna yung strategy ko kasi para patibayin. So kunyari ito, hindi siya kasya, yung iba kasing video ginawa sakto or may masikip. Ngayon ang gagawin ko, kahit na maluwag yan, lalagyan ko ng mga adhesive sa gilid, which is yung mga para sealant, para tumibay siya, i-reinforce natin siya. Ang goal ay walang makalabas na hangin dito sa gagawin nating incubator. Bakit ba kailangan lagyan ng acrylic glass? Yung ibang nakita ko mga ganitong gumawa ng DIY na incubator, walang acrylic glass or walang butas. Talagang rekta talaga na nakalagay lang talaga dyan yung mga itlog. Pero sa akin gagawin ko may acrylic glass kasi nga para masilip ko yung mga itlog ko. Yung mga itlog ko, kung okay pa ba yung condition nila. Kasi pag walang glass, wala kang pagsisilipan niya, hindi mo alam kung yung temperature mo, yung humidity nyon ay okay pa. Kasi pag hindi, mali mo, naluto na yung itlog mo. Hindi, itlog ng mga ahas, yun lang. Malapit na ako matapos dito, kaso naubusan ako ng yelo. So yung yelo na tape na to ay nabili ko sa Mr. DIY. So, yun nga. At ngayong araw na to ay Holy Friday or Black Friday So, wala akong mabibilan nito ng yelo. So, gagamitin ko muna tong alternative. Sa Mr. DIY ko rin naman to nabili. Pero gagawin ko sa likod naman. At itong spot na to, baka dito ko lagay yung thermostat mamaya na makikita nyo para yun. Makikita rin natin, madaling monitor kung tama ba yung temperature ng nasa loob. Tapos, yung part 2 nitong video na to ay yung scientific explanation naman ng humidity tsaka temperature. Yan. So, yan. Tatapusin ko muna to mga ka-chillax. May mga sides pang hindi pa nalalagyan ng tape. Lalagyan ko muna ng tape gamit ito. Many minutes later. Ito nga pala ang aking finished product ng incubator. So, hindi ko na napakita lahat, pero sasabihin ko na ngayon kung ano ba yung mga parts ng incubator ko. Unang-una, itong thermostat. Nabili ko to sa Shopee.
Tapos, sa loob ay, andun yung probe niya. Bubuksan ko muna. Ayun yung metal niya, yung probe. Yan yung nag-indicate ng temperature sa loob. So, sa loob to, take note. Tapos, may makikita kayo dito mga top container. Kasi may itlog na akong yung ball python ko, meron na ring itlog na nilabas. Tapos, yung nakikita mo yung black na yan. Yan yung fan. So, sinet ko yung thermostat na may specific temperature para umon siya. Ngayon, hindi siya naka-on kasi tama naman yung temperature. Tapos, ito yung bombilya. Tingin ko yung bombilyang yan ay hindi ko na magagamit. Kaya lang. Kasi medyo mainit na yung temperature ngayon sa Philippines. So, yan lang naman yung basic component niya. Tapos, nilagyan ko rin ng dalawang thermometer. So, yung isa is 31, tapos isa is 32. Mukhang hindi sila nagkakasundo tatlo. Sa labas is 33. So, ang ginagawa ko, sinusunod ko na lang yung nasa parang pinakamalapit. So, 31, nasa na yun talang? 31 and 32. So, ngayon, hindi na makailangan na buksan yung ito, yung ano na yan, yung fan na yan, ngayon sa incubator. So, yan lang. Tapos dito, nakasaksak lang ay yung fan. Tandaan natin, hindi ko nilagay yung isang saksakan, which is itong saksakan na to ng bumbilya. Kasi pag nag-inon ko rin to, pares to, isang circuit lang sila. Pag inon, nakasaksak din to, tapos bigla nag-drop yung temperature nito, iilaw yun, maluluto yung itlog ko. Hindi yung itlog ko, pero yung itlog ng mga ball pythons ko, ha. Yan. So, ito lang pinaka-basic setup. Tapos, nilagyan ko ng, di ba sinabi ko doon sa kaninang part, is lalagyan natin ng mga tape para ma-reinforce. So, ang gagawin ko kasi since 33, 31, by the way, iba yung temperature sa labas dapat ng incubator, tsaka sa loob ng incubator. Ang pinaka-focus natin is, unang-una, yung 61 na nakikita nyo dito is yung humidity, 61%. Tapos yung isa is 31.2, parang ito naman 32. Yan yung temperature sa loob. I-maintain lang natin yan. So, no need na gumana itong fan dito. Yan. So, sana may natutunan kayo mga ka-chillax. Napakasimple lang ng setup ko. Wala pa akong pambili doon sa parang mga chiller or refrigerator type. Pero ito, goods to kasi walang lumalabas. Ito, nilagyan ko ng sealant. Lahat ng gamit ko, guys, ito, share ko lang sa inyo. Itong sealant na napaka, sabog pero okay yan. Matibay yan, tsaka walang lumulusot na hangin dyan. Lahat yan ay nabili ko lang sa Mr. DIY. Ito, except yung pinaka, styro, So, yung pinaka-box hindi, sa Pasay ko nakabili to. Mura lang, less than mga 350 lang yata to. Makakabili kayo. Tapos, ito sa Shopee. Pero may makikita rin naman kayo sa mall niyan. Ito rin sa IKEA. Pero pwede nyo rin yata mabili sa Shopee yan. Ito sa hardware. So, yan lang, basic lang talaga mga ka-chillax. Yan. Gagawin ko ngayon, kasi syempre, usong sunog ngayon, gagawin ko ay papatayin ko yung incubator. Yung ito. Kasi room temperature naman dito sa baba ng bahay namin. Medyo malamig. So, yun lang. Tapos, bukas na ng umaga ko bubuksan ulit ito. Yun lang naman. Sana may natutunan kayo mga ka-chillax. Kung may natutunan, like, subscribe, mag-comment kayo. Pwede nyo i-bash tong video na to. Or magbigay kayo ng suggestion para pare-pares tayo matuto. So, yun lang. Yan. Next time, ito na yung mga itlog. Papakita ko na sa inyo yung mga itlog ko. Bye. Peace.